Narinig ni Leo ang malakas na pagbagsak ng baso. Tumalsik ang laman nitong kape sa puting pader ng conference room at kasabay nito, gumuho ang kanyang pasensya. Ayusin ninyo ito. Sigaw niya, hindi na mapigilan ang pagtaas ng boses. Ang mga tauhan niya na kanina'y abala sa pagpapaliwanag ng bagsak na sales report ay natigilan. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang nagmamadaling ayusin ang kalat. Ngunit hindi ang kape sa pader ang tunay na bumubulabog sa kanyang isip. Ito ay ang patuloy na pagaspas ng isang paru-paro sa kanyang dibdib, simbolo ng isang pangamba na matagal na niyang itinatago. Si Leonardo Leo Sandoval, CEO ng Sandoval Group, ay isang pangalan na bumida sa mundo ng negosyo. Mula sa pagiging isang batang Ilocano na walang-wala, pinatunayan niya na kaya niyang abutin ang tuktok. Ngunit sa likod ng mamahaling suit at matagumpay na ngiti, may anino ng nakaraan na patuloy na sumusunod sa kanya. Ang nakaraan sa Ilocos, puno ng karahasan at gutom, kung saan nawala ang tinig ng kanyang kapatid na si Lyra. "Sir, kailangan po nating repasuhin ang marketing strategy para sa susunod na quarter," ani ni Mark, ang kanyang marketing manager. Napilit na binabasag ang katahimikan. Tumango si Leo. "Sige, ipasa mo sa akin ang updated proposal bago matapos ang araw." Tumayo siya, iniwan ang mga tauhan na naguguluhan. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan, ngunit sa mga panahong ito, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nadudurog. Pagbalik niya sa kanyang opisina, dumiretso siya sa kanyang desk. Kinuha niya ang maliit na silver frame na naglalaman ng litrato ni Lyra. Magkayakap sila doon. Si Lyra na may ngiti sa labi, kahit patahimik na ang kanyang mundo. Si Lyra, ang kanyang tanging pamilya, ang kanyang tanging kanlungan mula sa magulong mundo. Para kay Lyra ang lahat ng ito. Ang pagod, ang sakripisyo, ang walang humpay na paghahanap ng kasiguruhan. Kinabukasan, maaga siyang kumuha ng oras para sunduin si Lyra sa kanyang klase ng art therapy. Ito ang kanilang ritual, ang sandali kung saan tanging silang dalawa lang ang mahalaga. "Kumusta ang araw mo, bunso?" tanong ni Leo sa sign language habang nakasakay sila sa sasakyan. Kumaway si Lyra, nagpakita ng ilang gawa niyang painting. Masigla ang kanyang mga mata, ang kanyang tahimik na mundo ay puno ng kulay. Ang bawat galaw niya ay nagsasabi ng pagmamahal. "Ang ganda naman yan," puri ni Leo. "Gusto mo bang ilagay natin to sa opisina ko?" Umiling si Lyra, saka itinuro ang kanyang dibdib. At pagkatapos ay ang larawan sa kanyang kwaderno, isang bulaklak na kulay lila. "Para sa'yo, kuya." Ang bawat kilos ni Lyra ay isang paalala sa kanyang puso kung gaano siya kamahal ng kapatid. Napakalaki ng sakripisyo niya para sa kapatid. Pagdating nila sa penthouse ni Leo, nagulat siya nang makita ang sasakyan ni Veronica Ilustre, ang kanyang fiancé, na nakaparada sa tapat. Bumuntong hininga siya. Hindi niya inaasahan ang pagdalaw nito. "Leo, ano ba? Kanina pa ako dito." Salubong ni Veronica, naka-crossed arms. Nakasuot siya ng isang mamahaling designer dress at ang kanyang tinig ay malamig, puno ng pagkabagot. Nilingon niya si Lyra mula ulo hanggang paa na para bang isa itong dumi. "Sorry, sinundo ko pa si Lyra sa klase niya," paliwanag ni Leo. Ngumiti si Veronica, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ah, ang iyong little sister. Akala ko ba dapat ay mag-iisa na siya sa sariling apartment? Hindi ba nakakasira sa imahe mo ang laging kasama ang..." "Well, alam mo na. Mas maganda kung hindi siya laging nakikita ng business partners mo, Leo." Nagsalita si Lyra sa sign language. "Hindi kanya gusto, kuya." May mali sa kanya. Pinisil ni Leo ang kamay ni Lyra. "Bunso, huwag kang mag-alala. Pagod lang si Veronica. Tara, sa loob na lang tayo mag-usap." Ngunit habang papalapit sila sa pintuan,
Muling nagsalita si Lyra. Mas mabilis ang kanyang mga kamay. Ang ngiti niya, "Kuya." Hindi totoo. Nakakatakot. Nagmamadaling pumasok si Leo kasama si Lyra. Pilit nang ngumingiti kay Veronica. Nagmamadali siyang yakapin si Lyra para hindi na makita ni Veronica ang mga sinabi niya. Kinabukasan, maaga siyang nagising para maghanda ng almusal para kay Lyra bago pumasok sa opisina. Si Lyra, na dati takot na takot sa mundo, ay tila mas naging balisa nitong huli. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Leo. Gusto niyang maging perpekto ang lahat para sa kapatid niya. Gusto niyang makita ni Lyra na may maganda pa ring kinabukasan sa kabila ng lahat. Nagsenya si Lyra. "Aalis ka na, kuya?" "Oo, bunso. May importante lang akong meeting." Sagot ni Leo gamit ang sign language. "Pero uuwi ako kaagad, okay?" Niyakap ni Lyra si Leo ng mahigpit. "Ingat ka, kuya. Huwag kang magtiwala sa mga taong may ngiti sa labi, pero may itinatago sa likod ng mga mata." Ngumiti si Leo at ginulo ang buhok ni Lyra. "Ikaw talaga. Huwag kang mag-alala." Ngunit paglabas niya ng pinto, nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. May mali ba talaga? O sadyang ganyan lang si Lyra dahil sa nakaraan? Naglakad si Leo patungo sa elevator, lulubog sa kanyang iniisip. Nang bumukas ang pinto ng elevator, tumambad sa kanya ang hindi inaasahang eksena. Si Veronica, na may bitbit na mga bag ng mamahaling damit, ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mata, na kanina'y tila may ginintuang ningning, ay unti-unting dumilim. Sa likod niya, malinaw na nakita ang nakabukas na pinto ng penthouse sa ni Leo. At si Lyra, na nagpapahayag ng kanyang huling babala, gamit ang kanyang mga kamay, nakatingin diretso kay Veronica. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Veronica, ngunit sa pagkakataong ito ay isang nangiti ng mapaminsalang pagkaunawa. Nagliliyab ang galit sa bawat ugat ni Veronica Ilustre nang makita niya ang eksena sa pintuan ng penthouse ni Leo. Ang babaeng bingi, ang kapatid ni Leo, ay may lakas ng loob na magpakita sa kanya ng kung anong senyas. Ngunit ang mas nagpaalab sa kanyang galit ay ang tingin ni Lyra. Isang tingin na puno ng pagkamuhi at pagbabanta, na para bang alam nito ang lahat ng itinatago niya. Humihingal siya. Ang kanyang kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa strap ng kanyang Louis Vuitton bag. Ang eksenang yon ang nagpatindi sa kanyang matagal ng hinala. Hindi lang ito kapatid, isa itong balakid sa kanyang kinabukasan, isang kabit. "Ano ang ginagawa mo dito, Veronica?" tanong ni Leo, baka sa tinig ang pagkabigla. Ngumiti si Veronica, isang ngangiting nakakubli ang matinding puot. "Sinusurpresa sana kita, darling, pero mukhang ako ang nasurpresa." Binalingan niya si Lyra. "At ikaw, Lyra, hindi ba dapat ay nasa sarili mo ng tirahan? Kailan pa naging matalik na kaibigan ng fiancé ko? At ang kapatid niya na, hindi na nakikita ng publiko?" Ang kanyang tinig ay malamig, puno ng sarkasmo. Nagsenya si Lyra ng mabilis, ngunit hindi na inintindi ni Veronica. Para sa kanya, iyon ay senyas ng pagtatago ng kasalanan. Para sa kanya, ang kapatid na bingi ni Leo ay isang kahihiyan, isang paalala sa nakaraan na pilit nilang binubura sa bawat mahal na gamit at bagong koneksyon. "Veronica, ano ba? Huwag mo siyang ganyanin," sabi ni Leo, bakas ang pagtatanggol kay Lyra. Napatawa si Veronica, mapait. "Ganyanin? Leo, kita mo ba ang sarili mo? Ang isang Sandoval na halos maging ilustre ay nakikipag-ugnayan pa rin sa kanyang nakaraan. Sa kanya." Idinuro niya si Lyra. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayusin mo ang issue sa kapatid mo?" Pagkaalis ni Leo, mabilis na pumasok si Veronica sa penthouse. Ang kanyang puso ay nagngangalit. Kinuha niya ang isa sa mga mamahaling vase at ibinato ito sa pader. Basag. Ang kanyang galit ay parang sumabog na bulkan. Paano siya nagawang saktan ni Leo ng ganito?
Sa harap pa mismo ng kanyang kapatid na bingi at dukha. Nagdial siya sa kanyang cellphone. Sofia, Miguel, Bianca, magkita-kita tayo sa Sapphire Lounge. Kailangan ko ng inyong tulong. Sa Sapphire Lounge, ang mga kaibigan ni Veronica ay nakaupo sa isang VIP section, nag-iinuman ng mamahaling wine. Sina Sofia, Miguel at Bianca ay pawang mula rin sa mayayamang pamilya, mga kaibigan na kasing babaw at kasing yabang niya. Anong problema, girl? Mukhang sinakluban ka ng langit at lupa. Ani ni Sofia na may nakakainis na to. Si Leo. Simula ni Veronica, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nagtatago siya ng isang kabit. Nagtinginan ang mga kaibigan niya. Kabit? Sino naman yang babaeng yan? Tanong ni Bianca. Ang kapatid niya. Sagot ni Veronica. Halos pasigaw. Ang kanyang binging kapatid. Imagine, ako, Veronica Ilustre, ang magiging asawa ng isang lalaking may itinatago sa akin. At ang pinakamasakit, ang kapatid niya pa. Nagsimula siyang magkuwento, pinilipit ang katotohanan, iginuhit si Lyra bilang isang mapagsamantala at mapanlinlang na babae. Ang kapal naman ng mukha niya. Ani ni Miguel, na tila nagulat. Kailangan nating turuan ng leksyon yang babaeng yan. Nagkatinginan sila Veronica. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang plano. Kailangan nating ipakita kay Leo kung sino ang dapat niyang piliin, sabi ni Sofia. At ipakita sa kapatid niya kung saan siya dapat manatili, dagdag ni Bianca, na may ngiting nakakapanindig balahibo. Ang plano ay unti-unting nabuo. Gagamitin nila ang kahinaan ni Lyra, ang kanyang kawalang kakayahan na magsalita at ang kanyang pagiging inosente. Alam ko, ani ni Veronica, mayroon siyang hilig sa sining. Bakit hindi natin siya imbitahan sa isang art exhibit? Mayroon akong kakilala sa isang gallery. Sumanga ngayon ng grupo. O kaya, sabi ni Miguel, sabihin natin na may surprise party si Leo para sa kanya. Kailangan niya ng mag-isa para kunwari may surprise. Madali lang siyang malilinlang. Nang gabing iyon, habang nag-iinuman sila at nagpaplano, isang tawag ang natanggap ni Veronica. Mula sa kanyang tiyuhin, si Attorney Ricardo Ilustre. Veronica, may problema sa Ilustre Holdings. Kailangan nating ayusin ito bago ang kasal mo. Ang kasal mo kay Sandoval ang magliligtas sa atin. Mas lalong nagkaroon ng dahilan si Veronica. Ang kasal na ito ang magliligtas sa kanilang pamilya mula sa pagkalugi. At ang balakid na si Lyra ay kailangan mawala. Agad-agad. Kinabukasan isang simpleng imbitasyon ang ipinadala ni Sofia kay Lyra. Isang formal na imbitasyon sa isang exclusive art viewing na gaganapin sa isang bagong gallery. Nakalagay doon na mismong si Leo ang nag-ayos ng imbitasyong ito para sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Sa huling pahina ng imbitasyon, nakasulat ang isang address sa labas ng syudad, sa isang lugar na tila liblib. Ang ngiti ni Veronica ay lalong lumawak. Nakatayo siya sa bintana, nakatingin sa bustling city at naramdaman niya ang isang pangitain ng tagumpay. Wala nang Lyra na hahadlang sa kanyang pag-akyat sa tuktok. Kumikinang ang mga mata ni Lyra Sandoval habang hawak ang eleganteng imbitasyon, ang exclusive art viewing. Para sa kanya, mula kay Kuya Leo. Isang imbitasyon na sinasabi ng mga salita para sa pinakamamahal niyang kapatid. Matagal na siyang hindi nakalalabas ng mag-isa sa ganitong uri ng kaganapan. Simula nang mawala ang kanyang tinig, ang kanyang mundo ay naging tahimik at limitado. Umiikot lang sa kanyang art therapy, sa kanyang kuya at sa kanyang mga kulay. Ngayon, sa wakas, may pagkakataon siyang maglakbay sa mundo ng sining na kanyang lubos na pinahahalagahan. Ang puso niya ay puno ng kagalakan, isang pakiramdam na bihirang-bihira niya maranasan. Nagmamadali siyang naghahanap ng isusuot. Isang simpleng puting dress na regalo ni Kuya Leo ang napili niya. Tumingin siya sa salamin,
Ngumiti. Kahit na hindi niya marinig ang sariling tawa, alam niyang maligaya siya. Inilabas niya ang kanyang sketchpad at mabilis na iginuhit ang isang abstract na bulaklak na may mga kulay ng pag-asa. Plano niyang ibigay ito kay Kuya Leo para ipakita kung gaano siya kasaya sa imbitasyong ito. Kinunan niya ng litrato ang imbitasyon at ipinadala kay Leo. Salamat kuya, excited ako. Nakatanggap siya ng sagot mula kay Leo. Sige, bunso, mag-iingat ka. May emergency meeting ako kaya hindi kita masasamahan. Pero sana mag-enjoy ka. Medyo nalungkot si Lyra dahil hindi niya kasama si Kuya Leo, ngunit naintindihan niya. Busy si Kuya para sa kanilang kinabukasan. Ito ang pagkakataon niya para maging independent, para ipakita kay Kuya na kaya niya ring mag-isa. Dahil nga may special viewing, umalis ng maaga si Lyra. Sumakay siya sa taxi, dala ang kanyang maliit na shoulder bag at ang kanyang sketchpad. Habang papalabas sila sa syudad, napansin niya na tila mas nagiging liblib ang lugar. Ang mga matataas na gusali ay napalitan ng mga bakanting lote at lumang warehouse. Bahagya siyang kinabahan, ngunit ipinagkibit balikat lang niya. Siguro, isa itong unconventional gallery na nagpapakita ng art sa hindi inaasahang lugar. Bumaba siya sa address na nasa imbitasyon. Isang lumang warehouse ang nakita niya na may graffiti sa pader. Walang nakasabit na pangalan ng gallery. Nilingon niya ang paligid, ngunit wala siyang ibang nakitang tao. Nasaan sila? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Pasok ka na sa loob, Lyra. Nasa likod ang exhibit. Pumasok si Lyra, madilim sa loob, at maliban sa ilang basag na bintana, wala siyang makitang pinagmulan ng liwanag. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ito ay hindi art exhibit. Naramdaman niya ang kakaibang kaba. Ang parehong kaba na nararamdaman niya kapag may panganib. Ang mga alaala ng nakaraan ay nagsimulang bumalik. Ang mga anino, ang mga tinig na hindi niya marinig, ngunit naramdaman niya ang galit. Biglang bumukas ang isang pinto sa dulo ng warehouse at pumasok ang apat na figura, si Veronica, Sofia, Miguel at Bianca. Nagkatinginan sila at sa kanilang mga mata, nakita ni Lyra ang isang bagay na mas masahol pa sa galit, ang pagkamuhi at paghamak. Nagsenya si Lyra. Anong ibig sabihin nito? Nasaan ang exhibit? Ngumiti si Veronica. Isang nangiting nakakapanindig balahibo. Ang exhibit, Lyra? Ikaw ang exhibit. Ang exhibit ng kahihiyan ni Leo. Nagsimula silang maglakad papalapit kay Lyra na tila mga lobo na papalapit sa isang tupa. Nagmamadaling umiling si Lyra, umatras, ngunit nahulog siya sa isang tambak ng basura. Nagsimulang humagulgol si Lyra, ngunit walang boses na lumalabas. Huwag kang magkunwari na inosente, Lyra. Sigaw ni Veronica. Alam naming lahat ang ginagawa mo sa likod ni Leo. Nagsenya si Lyra ng mabilis. Wala akong ginagawa. Hindi ko naiintindihan. Ngunit walang umintindi sa kanya. Nagsimulang hilahin ni Sofia ang kanyang buhok, habang itinulak naman ni Miguel. Nagsimulang sipain ni Bianca ang kanyang binti. Ang sakit ay kumalat sa buong katawan ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, ngunit walang makarinig sa kanyang tahimik na pagmamakaawa. Malapit sa warehouse, naglalakad pauwi si Macy, isang waitress mula sa engagement party ni Leo. Nakasuot pa siya ng kanyang uniform, pagod mula sa mahabang shift. Narinig niya ang ilang ingay, isang mahinang pag-ungol na tila mula sa isang hayop na nasasaktan. Nagtago siya sa likod ng isang lumang sasakyan at naglakad palapit. At doon niya nakita ang eksena. Apat na tao, na pamilyar sa kanya mula sa engagement party, ay walang awang sinasaktan ng isang babae na nakaputing dress. Nakilala niya si Veronica Ilustre at ang kanyang mga kaibigan. Ang babaeng sinasaktan ay si Lyra. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang kanyang cellphone. Nang walang pag-aatubili, pinindot niya ang record button. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang ipakita ang katotohanan. Ngunit bago pa man niya matapos ang pag-record,
Nakita siya ni Miguel. Hoy! Sino yan? Natigilan si Macy. Bumitaw siya sa kanyang cellphone. Nagmamadali siyang tumakbo. Sumuot sa mga eskinita. Ang takot ay bumalot sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang mga sigaw nila Veronica. Habol! Huwag ninyong hayaang makatakas ang babaeng yan. Napakabilis ng tibok ng puso ni Macy. Ngunit habang tumatakbo siya palayo, bumalik sa kanyang isip ang huling tingin ni Lyra. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagmamakaawa. Nakatingin diretso sa kanya na para bang humihingi ng tulong. Sa loob ng warehouse, nakahandusay si Lyra. Ang puting dress niya ay nabahiran ng dumi at dugo. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang hininga ay halos hindi na marinig. Nagsenya siya, kuya. Ngunit wala nang nakakita. Tinalikuran siya ni Veronica at ng kanyang mga kaibigan. Iniwan siyang walang buhay. Ang tunog ng pagring ng cellphone ang bumulabog sa katahimikan ng madaling araw. Napabalikwas si Leo mula sa kanyang kama. Ang puso ay kumakaba. Tiningnan niya ang oras. 3:00 ng madaling araw. Hindi sumasagot si Lyra sa kanyang mga tawag at text mula pa kagabi. Ang pangamba na kanina'y maliit na kirot lang sa kanyang dibdib ay unti-unting lumalaki. Nagiging isang malamig na takot. Lyra? Bunso, sumagot ka. Boses niya, puno ng pag-aalala. Ngunit tanging machine-operated na boses lang ang sumagot. The subscriber you have dialed is currently unavailable. Mabilis na tumayo si Leo. Sinuot ang kanyang damit. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang cellphone ni Lyra. Wala. Ni text message, wala. Ang huling mensahe ni Lyra sa kanya ay tungkol sa exclusive art viewing at ang kanyang labis na kagalakan. Naalala niya ang imbitasyon na parang nagmula sa kanya, ngunit hindi niya matandaan na may inayos siyang ganoon. Nagmamadali siyang lumabas ng penthouse. Nagsimulang magmaneho si Leo sa mga lansangan ng Manila, naghahanap. Sa bawat kanto, sa bawat liwanag, umaasa siyang makikita ang pamilyar na anino ng kanyang kapatid. Pinuntahan niya ang police station, ngunit walang report ng missing person. Sinubukan niyang tawagan ang lahat ng ospital sa Metro Manila, ngunit wala rin. Ang bawat "Wala po kaming pasyenteng Lyra Sandoval, sir," ay parang paulit-ulit na saksak sa kanyang puso. Nagsimulang bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Ang Ilocos, ang dilim, ang mga sigaw na hindi niya malimutan, ang araw na natagpuan niya si Lyra, payat na payat, umiiyak, at hindi na muling nagsalita. Ang mga pasa sa katawan nito, ang takot sa mga mata. Lahat ng iyon ay parang sariwang sugat na nagdugo muli. Ang lahat ng pagsisikap niya para makalayo sa nakaraan, para bigyan si Lyra ng ligtas at magandang buhay, ay tila walang kabuluhan. Pakiramdam niya ay muli siyang nabigo. Nasaan ka, bunso? Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Veronica. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may bahagi sa kanya na umaasang may alam ito. Leo, 5:00 pa lang, darling. Ano ba? Narinig niya ang nagkukumot na boses ni Veronica. Nawawala si Lyra. Ani Leo. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Nawawala? Bakit? Hindi ba't malaki na siya? Pabayaan mo na, Leo. Huwag kang mag-alala. Siguro nagpunta lang yan sa kaibigan niya. Huwag kang magpanik. Sagot ni Veronica, na tila bored. Nasa spa ako ngayon at may maagang appointment. Wala akong oras para sa ganyan. Baka nag-iinarte lang yan. Call me later. Nag-dial tone. Ibinaba ni Veronica ang tawag. Natigilan si Leo. Spa? Sa oras na ito? At ang kawalang interes ni Veronica sa kapatid niya ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Naalala niya ang sinabi ni Lyra. Ang mga senyas nito, hindi kanya gusto, kuya. May mali sa kanya. Ang ngiting nakakatakot. Ang panlalait nito sa nakaraan. Ang paghamak nito kay Lyra. Isang malamig na katotohanan
ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isip. Ang imbitasyon, ang kakaibang lokasyon, ang kawalang pakialam ni Veronica. Nagmaneho si Leo pabalik sa penthouse. Pumasok siya. Ang buong lugar ay tahimik. Ang katahimikan ay nakakabingi. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakalma ang sarili. Nasaan si Lyra? Ano ang nangyari? Nakita niya ang sketchpad ni Lyra sa kanyang mesa. Ang larawan ng bulaklak na kulay lila. Sa ilalim nito, nakasulat ang para sa'yo, kuya. Hindi niya napansin kagabi ang isang bagay na nakalagay sa ilalim ng sketchpad. Isang maliit na papel na nakatiklop. Kinuha niya ito. Isang lumang litrato, nagmukhang kupas na sa tagal ng panahon. Isang litrato ni Veronica noong bata pa siya. Kasama ang kanyang pamilya, nasa isang lumang bahay na tila hindi naayos. Nakasuot ng mga simpleng damit. Nakita ni Leo ang isang maliit na detalye. Ang kwintas ni Veronica sa litrato ay kapareho ng kwintas na suot niya ngayon. Ngunit bakit niya itinatago ang litratong ito? Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Leo. Isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ang mensahe. Isang mabilis na pagkuha ng video. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinindot niya ang play. Ang video ay malabo. Galing sa malayo. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao, 4. At sa gitna nila, si Lyra, na tila binubugbog. Ang kanyang puting dress ay may bahid na ng dugo. Naririnig niya ang mga sigaw, "Huwag kang lumaban, wala kang kwenta." Hindi niya malinaw na nakita ang mga mukha, ngunit ang katawan niya ay nag-init sa galit. Kasunod ng video, may isang text message. Tandaan ang engagement party. Ang nagtakas na waitress. Nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay. Engagement party. Waitress. Veronica. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang puso. Hindi ito basta pagkawala. Ito ay isang krimen. At ang pangamba niya ay unti-unting naging isang matinding galit. Narinig niya ang tawa ni Veronica sa kanyang isip. Ang kawalang pakialam nito. Ang panlalait nito kay Lyra. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid na hindi makapagsalita. Na walang kalaban-laban. Napaiyak si Leo. Isang tahimik na pag-iyak na puno ng panghihinayang at galit. Nagkamali siya. Nagkamali siya sa pagpili, ngunit hindi pa huli ang lahat. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kailangan niyang hanapin si Lyra. Kailangan niyang pagbayaran ni Veronica ang lahat ng ito. Ito ang simula ng kanyang digmaan. Nanginginig ang mga kamay ni Macy habang hawak ang kanyang cellphone. Paulit-ulit niyang pinapanood ang maikling video clip. Si Lyra, nakahandusay. Sina Veronica, Sofia, Miguel at Bianca na walang awang nanakit. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga salita na tila nagbabounce sa kanyang isip. Kung sasabihin mo yan kahit kanino, ikaw ang magdurusa. Ang pamilya mo, nanginig siya. Hindi niya makalimutan ang banta ni Sofia. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagbabanta na tila kaya nilang gawin ang lahat ng sinabi nila. Isang simpleng waitress lang siya, galing sa mahirap na pamilya sa probinsya. Wala siyang laban sa mga ilustre at sa mga kaibigan nito na mayayamang konektado. Nanginginig siya sa takot. Ngunit tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Lyra. Ang mga mata nito, puno ng takot at pagmamakaawa, nakatingin diretso sa kanya. Ang katahimikan ni Lyra ay tila mas sumisigaw pa kaysa sa anumang tunog. Paano niya kayang ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan ito? Paano niya kayang kalimutan ang nangyari? Nasa kanyang maliit na kwarto si Macy, nag-iisip. Ilang araw na siyang hindi makatulog ng maayos. Ang amoy ng dugo, ang tunog ng sampal, ang mga mapanlinlang na ngiti ni Veronica. Lahat ng iyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan, ng kanyang kawalang kakayahan na tulungan ang isang inosenteng tao. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan.
Kung didiretso siya sa pulis, baka hindi siya paniwalaan. O mas malala pa, baka balikan siya ng mga ilustre at sakta ng kanyang pamilya. Narinig niya ang mga kwento sa probinsya tungkol sa mga makapangyarihang tao na kayang ipaliwanag ang lahat at baligtarin ang katotohanan. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang kanyang mga magulang at kapatid. Anong gagawin ko? Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Naalala niya ang engagement party, ang mga pag-uusap ni Leo tungkol sa kanyang kapatid, ang pagmamahal sa kanyang mga mata tuwing tinitignan niya si Lyra. At naaalala niya ang isang pangalan na paulit-ulit na binanggit ni Leo. Father Ben, isang matandang pari sa Ilocos, ang taong tumulong sa kanila ni Lyra noong bata pa sila. Isang tao na pinagkakatiwalaan ni Leo ng lubos. Kung hindi siya kayang protektahan ng Maynila, baka may magagawa si Father Ben. Dahan-dahang gumuhit ang isang plano sa isip ni Macy. Delikado. Napakadelikado. Ngunit ito lamang ang tanging paraan. Kinuha niya ang isang lumang sobre at isang papel. Nagsimula siyang magsulat. Nagsimula siya sa pangalang Father Ben at sa address ng simbahan sa Ilocos na natandaan niyang binanggit ni Leo. Mahal na Father Ben, hindi niyo po ako kilala, ngunit kailangan ko po ng inyong tulong. Isang kaso po ito ng matinding pang-aabuso. May kinalaman po ito kay Lyra Sandoval, ang kapatid ni Leo Sandoval. Isinulat niya ang lahat ng nangyari. Ang engagement party, ang pagkausap niya sa mga kaibigan ni Veronica, ang plano nila, at ang brutal na pag-atake sa warehouse. Idinikit niya ang video clip sa loob ng sobre, maingat na inilagay para hindi ito masira. Nagsulat din siya ng isang mensahe para kay Leo kung sakaling makarating ito sa kanya. Sir Leo, sana po ay patawarin ninyo ako sa hindi ko agarang pagtulong. Natatakot po ako. Pero ito po ang katotohanan. Si Lyra po ay biktima ng... Pinutol niya ang sulat. Hindi niya mailagay ang pangalan ni Veronica. Natatakot pa rin siya. Ngunit ang ebidensya, ang video, ay sapat na. Nang matapos, maingat niyang sinelyuhan ng sobre. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay patungo sa pinakamalapit na post office. Pinasok niya ang sobre sa isang express mailbox at nagbayad ng extra para sa mabilis na pagdating. Pagkatapos niyang ipadala ang sobre, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Gumaan ang kanyang loob, tila may isang mabigat na pasanin ang nabunot sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito, lumakas ang kanyang kaba. Ngayon, wala na siyang kontrol. Kung mahuhuli siya, tapos na ang lahat. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang cellphone na umiilaw. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi niya ito nakilala. Akala mo nakaligtas ka, Macy? Alam namin ang ginawa mo. Huwag kang magulat kung may masamang mangyari sa mga mahal mo. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Macy. Ang kanyang hininga ay humahabol. Natuklasan na siya. Ngayon, alam na niya. Hindi lang siya ang nasa panganib, ang kanyang pamilya. Hindi niya maintindihan kung paano nila nalaman. Ang takot na kanina'y gumagapang lang ay ngayon ay sumasakop sa kanyang buong pagkatao. Niyakap niya ang kanyang sarili. Umiiyak, ngunit tahimik. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Lyra. Para sa kanyang pamilya. Ngayon, mas lalo niyang kailangan ng lakas. Isang linggo. Isang linggo na ang nakalipas simula nang mawala si Lyra. Isang linggo ng pagkabaliw, paghahanap, at pag-aalala. Ang opisina ni Leo ay naging parang war room, puno ng mga mapa ng Maynila, listahan ng mga ospital at mga numero ng pulisya. Ngunit wala pa ring lead. Ang katahimikan sa bahay ay nakakabingi at ang kanyang puso ay nanlalamig sa bawat lumilipas na oras. Nasa opisina si Leo, pilit na nagtatrabaho, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik kay Lyra. Ang ngiti nito, ang mga senyas nito, ang huling yakap nito, ang pakiramdam ng kawalang kakayahan ay unti-unting pumapatay sa kanya. Biglang nagring ang telepono niya.
Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya, walang pag-asa. Hello, this is Father Ben. Natigilan si Leo. Father Ben? Ang matandang pari sa Ilocos na nag-alaga sa kanila ni Lyra noong bata pa sila. Ang taong halos naging magulang sa kanila. Matagal na siyang hindi nakakausap nito. Father Ben, kayo po ba yan? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, anak. Mayroon akong kailangan mong malaman. Maaari ba tayong magkita sa isang coffee shop sa Makati? Kailangan ko ng personal na ibigay ito sa'yo. Ang tinig ni Father Ben ay puno ng seryosong pangamba. Kinabahan si Leo. Hindi na siya nagtanong. Agad siyang umalis. Sa isang tahimik na sulok ng coffee shop, naghihintay si Father Ben. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot. Payat na siya, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin at puno ng karunungan. Pagkakita kay Leo, tumayo siya at mahigpit na niyakap ang binata. Leo anak, nag-aalala ako para sa inyo ni Lyra, ani Father Ben, na para bang alam na nito ang nangyari. Nagulat si Leo. Paano niyo po nalaman? May balita po ba kay Lyra? Umiling si Father Ben. Hindi ako ang may balita, pero may nagpadala ng balita sa akin. Inilabas niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Ito anak, basahin mo at panoorin mo. Kinuha ni Leo ang sobre. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Binuksan niya. Isang sulat at isang USB drive. Binasa niya ang sulat. Mula kay Macy, ang pangalan ay pamilyar. Ang waitress sa engagement party. Ang pangalan sa text message na natanggap niya. Habang binabasa niya ang sulat, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang plano ni Veronica, ang brutal na pag-atake, ang pag-abandona kay Lyra, ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. At pagkatapos, ang video. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Ang video ay malabo, ngunit malinaw na nakikita niya si Lyra, binubugbog. Ang kanyang puting dress, duguan. Ang kanyang mga mata, puno niyang takot. At ang mga mukha ng mga nanakit, Veronica, Sofia, Miguel, Bianca. Ang mundo ni Leo ay tila gumuho. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay humahabol. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit, nanginginig sa galit. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng pakakasalan niya ay may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng kalupitan. Leo anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Father Ben. Nakita ang pagbabago sa mukha ni Leo. Hindi sumagot si Leo. Ang kanyang bibig ay nakatikom. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at panghihinayang. Si Veronica, ang babaeng pinili niya para sa kanyang kinabukasan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng nagtago ng ganitong uri ng kadiliman. Niloko niya ako, Father, bulong ni Leo. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng puot. Niloko niya ako. Ang kapatid ko. Ang kapatid ko ang ginawa niyang target. Pinisil ni Father Ben ang balikat ni Leo. Anak, minsan, ang tunay na halaga ng tao ay hindi makikita sa kanilang panlabas na anyo o sa kanilang yaman. Ito ay nasa puso. Ngunit hindi na narinig ni Leo ang sinabi ni Father Ben. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ni Lyra at ng mukha ni Veronica. Ang galit ay kumain sa kanyang buong pagkatao. Salamat po, Father, ani Leo tumayo. Ang kanyang boses ay tila bago, puno ng pagpapasya. Salamat po sa pagtulong ninyo sa akin. Ngayon, alam ko na ang kailangan kong gawin. Diretso siyang nagtungo sa ospital kung saan nahanap ang unconscious na si Lyra. Pagkatapos ng tip mula sa isang pulis na naghahanap din ng missing person na tumutugma sa deskripsyon, nakita niya si Lyra sa pamamagitan ng salamin sa intensive care unit, ICU. Payat, maputla, at puno ng pasa. Ang kanyang kapatid.
ang kanyang inosenteng kapatid. Magbabayad sila, bunso. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Magbabayad sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Umuwi siya, hindi na iniisip ang kanyang trabaho. Nag-dial siya sa kanyang mga kontak sa pulisya, sa mga abogado na pinagkakatiwalaan niya. Ibinalita niya ang nangyari at ipinakita ang ebidensya. Naghahanda na siya. Ang kasal. Ito na ang araw na hihilingin ni Veronica, ang kanyang habambuhay na sumpa. Ito na rin ang araw na matitikman niya ang kanyang sariling gamot. Walang makakapagtago sa kanya. Walang makakatakas sa kanyang galit. Tumingin si Leo sa kanyang engagement ring na nasa tabi ng kanyang kama. Ang singsing na sumisimbolo sa kanyang maling pagpili, sa kanyang bulag na pag-asa sa isang taong hindi karapat-dapat. Kinuha niya ito at sa isang marahas na galaw, pinisil niya ito. Ang metal ay yumuko sa kanyang kamay, tila sumasalamin sa durog na puso niya. Ang mukha niya ay walang emosyon, maliban sa isang matinding determinasyon. Nagliliwanag ang kanyang ngiti, kasabay ng bawat flash ng kamera. Ang buhok ni Veronica Ilustre ay perpektong nakaayos. Ang kanyang puting wedding gown ay nagkikinang sa ilaw. At ang bawat galaw niya ay sumasalamin sa kanyang kumpiyansa. Ito na ang araw. Ang araw na magtatapos ang lahat ng kanyang problema at magsisimula ang isang bagong kabanata ng kapangyarihan at karangyaan. Ang araw na magiging isang Sandoval Ilustre siya, ang magliligtas sa kanyang pamilya mula sa pagkalugi at ang magpaparamdam sa lahat kung sino siya. E nasa grand ballroom ng isang 5-star hotel ang kanyang kasal na sadyang inayos para sa isang prinsesa. Ang bawat detalye ay mamahalin, mula sa mga bulaklak na galing sa ibang bansa hanggang sa mga chandeliers na gawa sa kristal. Ang mga bisita ay pawang mga kilalang personalidad sa lipunan, mga taong may pangalan at kapangyarihan. Lahat sila naroon para masaksihan ang pagsasanib ng dalawang malaking pangalan sa negosyo. Ang ganda mo talaga, nak, ani ng kanyang ina, na may luha sa mga mata habang inaayos ang belo ni Veronica. Magiging masaya ka na. Ngumiti si Veronica. Oo, magiging masaya siya. Wala nang lira na hahadlang. Ang kanyang tiyuhin, si Attorney Ricardo Ilustre, ang nag-ayos ng lahat. Mabilis na natahimik ang isyu kay Lira. Ang pulisya, ang mga doktor, lahat ay napatahimik. Kahit si Macy, ang waitress na may cellphone, ay hindi na nagpaparamdam. Lahat ay nasa ayos. Salamat po, tita, sa lahat ng tulong ninyo, ani ni Veronica sa kanyang tiyuhin na nagpakita ng nangiti ng pag-apruba. Kailangan nating protektahan ang pangalan ng Ilustre, Veronica. Ani ni Attorney Ricardo, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Ngayon, sa pagiging asawa mo kay Leo Sandoval, mas magiging matatag ang ating posisyon. Huwag mo nang bigyan ng problema ang pamilya. Tumango si Veronica. Nauunawaan niya. Ang pamilya, ang kapangyarihan, ang reputasyon. Lahat ng yon ay mas mahalaga kaysa sa anumang individual. Ang organ ay nagsimulang tumugtog. Ang hudyat na nagsimula na ang seremonya. Huminga si Veronica ng malalim. Ang kanyang puso ay puno ng pagtatagumpay. Naglakad siya sa aisle. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Leo na nakatayo sa altar. Si Leo, ang lalaking ito, sa lahat ng kanyang tagumpay, ay nanggaling pa rin sa isang mahirap na probinsya. Ngunit dahil sa kanya, magkakaroon siya ng bagong pangalan, bagong buhay. Isang lalaki na sa huli ay pumili sa kanya kaysa sa kanyang kapatid. Isang lalaki na, sa kabila ng kanyang nakaraan, ay nagpakita ng potensyal para maging perpekto. Habang papalapit siya, nakita niya si Leo. Nakasuot ito ng isang bespoke suit at ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kalungkutan.
Ngunit ipinagkibit balikat lang niya. Siguro, kinakabahan lang ito. O baka, namimiss lang nito ang kanyang kapatid. Pero ayos lang. Balang araw, makakalimutan din niya iyon. Si Veronica, ang kanyang magiging pamilya. Nang makarating siya sa altar, hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay malamig at walang emosyon. Pero hindi niya napinansin. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ito ang kanyang sandali. Ang pari ay nagsimulang magsalita. Ang mga pangako ng pag-ibig, ng pagsasama, ng habambuhay. Veronica Ilustre, tinatanggap mo ba si Leonardo Sandoval bilang iyong kabiyak upang mahalin at alagaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa inyo? Ngumiti si Veronica. Opo, Father. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng pagtitiwala. Leonardo Sandoval, tinatanggap mo ba si Veronica Ilustre bilang iyong kabiyak upang mahalin at alagaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa inyo? Tumingin si Leo sa mga mata ni Veronica. Walang emosyon, walang init, walang pagmamahal. Isang malamig na tingin. Ang sandali ay naging tahimik. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Leo. Ang orchestra ay huminto. Ang hangin ay tila bumigat. Si Leo, sa kanyang matamlay na boses, ay nagsalita. Ngunit bago pa man niya bigkasin ang anumang salita, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Crash! Biglang bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. 2 unipormadong pulis ang pumasok, kasunod ang isa pang pulis na may dalang screen at projector. Nagulantang ang lahat ng bisita. Nagkatinginan sila Veronica at Leo. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumaba. Ang mata ni Leo ay nakatingin sa kanya, puno ng puot. Huwag ninyong ituloy ang kasal na ito. Ani ng isang pulis. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mayroon kaming warrant of arrest para kay Miss Veronica Ilustre. Ang tunog ng basag na baso ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumigil ang mundo. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa akin, kay Veronica, at sa mga pulis. Ang simula ng aking paghihiganti. Ang simula ng paglabas ng katotohanan. Ang huling pagsamba ng kasinungalingan. Tumingin ako kay Veronica. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng gulat at takot. Ang kanyang puting gown, na kanina'y sumisimbolo sa kalinisan, ay tila naging isang puting tela ng pagkukunwari. Wala siyang alam. Akala niya, nasa kanyang palad ang lahat. Ngunit mali siya. Leo, ano ang ibig sabihin nito? Ang nagulantang na boses ni Veronica. Hinarap ko ang lahat ng bisita. Ang aking tinig ay matatag, puno ng puot, ngunit kontrolado. Mga minamahal kong bisita, narito tayo ngayon upang saksihan ang isang kasal. Ngunit bago yon, mayroon tayong dapat saksihan. Ang tunay na mukha ng babaeng ito, si Veronica Ilustre. Nagulantang ang mga bisita, bumululong sila. Ang iba ay hindi makapaniwala. Iparada ang video! Sigaw ko sa pulis. Agad na ipinarada ng pulis ang projector. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame at bumukas ang video. Ang malabong video na yon na kinuna ni Macy ay ngayon ay malinaw na ipinapakita sa lahat. Ang katahimikan sa ballroom ay mas naging mabigat kaysa sa anumang ingay. Nakita ng lahat ang warehouse, nakita ng lahat si Lyra, ang aking inosenteng kapatid, binubugbog, ang kanyang puting dress, duguan, ang kanyang mga mata, puno ng takot at luha, at pagkatapos, ang mga mukha. Si Veronica, ang kanyang mga kaibigan, sina Sofia, Miguel at Bianca, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga sigaw. Wala kang kwenta. Kabit ka. Dapat sa'yo mamatay. Hindi ko na mapigilan ang galit na kumukulo sa aking dibdib. Ang bawat suntok sa kapatid ko
ay parang suntok din sa akin. Ang bawat pagmamakaawa ni Lyra ay parang sumisigaw sa aking kaluluwa. Narinig ko ang mga hiyawan, ang mga pagkabigla, ang mga bulungan ng pagkamuhi. Hindi totoo yan, sigaw ni Veronica. Ang kanyang boses ay nanginginig. Montage lang yan, pekeng video. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng lahat. Ang katotohanan ay nakalantad. Peke? Hinarap ko si Veronica. Ang aking tingin ay matalim, puno ng apoy. Peke ang kapatid kong nasa ICU ngayon. Peke ang mga sugat niya. Peke ang trauma niya. Veronica, hindi lang ikaw ang biktima dito. Ang kapatid ko ang biktima. Ang inosenteng kapatid ko. Lumapit ako kay Veronica. Ang aking boses ay mas bumaba, ngunit mas malakas ang epekto. Hindi ako bulag, Veronica. Alam ko ang ginawa mo. Hindi lang dahil sa ganyan ka, kundi dahil din sa pera. Nagulantang si Veronica. Papera, anong pinagsasabi mo? Ang Illustre Holdings ay nalulugi na, tama ba? Hinarap ko ang lahat ng bisita. Ang aking tinig ay malinaw. Ang kasal na ito, hindi lang para sa pagmamahal, para ito sa negosyo, para sa pagliligtas ng isang pamilyang halos gumuho na. Hindi ba't ganoon, Attorney Illustre? Tumingin ako sa kanyang tiyuhin na nakaupo sa harap. Ang kanyang mukha ay namumutla. Nagsimulang umiyak si Veronica, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng pagkatalo, ng kahihiyan. Leo, please, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nagseselos lang ako. Umiling ako. Hindi ka nagseselos, Veronica. Ikaw ay mapagmataas. Ikaw ay walang awa. At ang pamilya ko, ang kapatid ko, ang ginawa mong kasangkapan sa iyong mga kasinungalingan. Isang pulis ang lumapit kay Veronica. Inilabas ang warrant of arrest. Miss Illustre, under arrest po kayo para sa kasong serious physical injury at attempted murder. You have the right to remain silent. Napahiyaw si Veronica. Hindi ako aarestuhin. Hindi ako ordinaryong tao. Si Leo, tulungan mo ako. Ikaw ang magiging asawa ko. Asawa? Tumingin ako sa kanya. Ang aking tingin ay malamig. Wala akong pakialam sa iyo, Veronica. Tapos na tayo. Ngayon mismo. Sa harap ng lahat ng taong ito, sinasabi ko sa iyo, tapos na ang lahat sa atin. Wala nang tayo. Sinakay si Veronica ng mga pulis. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga flash ng kamera ay kumikinang. Ang mga balita ay mabilis na kumalat. Ang kanyang dating mga kaibigan ay nagmamadaling lumabas. Iniiwan siya sa kanyang kahihiyan. Ang kanyang pamilya ay nakaupo, gulat at galit. Sa isang sulok ng ballroom, nakita ko si Macy. Nandoon siya. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit nakikita ko rin ang pagmamalaki. Nagkasalubong ang aming mga mata. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti ng pasasalamat. Siya ang testigo. Siya ang bayani. Iniwan ko ang gumuho na kasalan. Iniwan ko ang gulo. Ang tanging nasa isip ko ay si Lyra. Ang kapatid ko. Ang kapatid kong kailangan ko. Sa paglabas ko ng ballroom, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Gumaan ang aking dibdib. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit meron ding kapayapaan. Ang katotohanan ay lumabas. Ang katarungan ay nagsimula. At ngayon, oras na para simulan ng paggaling. Isang mahinang tunog, isang puting kisame, ang amoy ng gamot. Dahan-dahang idinilat ni Lyra Sandoval ang kanyang mga mata. Masakit ang buong katawan niya. Parang binugbog siya. Ngunit bakit? Ano ang nangyari? Nilingon niya ang kanyang paligid. Isang kwarto sa ospital. At doon, sa tabi niya, nakaupo si Kuya Leo, nakasandal sa upuan. Tulog na tulog. Ang kanyang mukha ay pagod. May itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Lyra, mahigpit. Sinubukan ni Lyra na gumalaw, ngunit ang bawat galaw ay nagdulot ng sakit. Ang mahina niyang paggalaw ay sapat para magising si Leo. Nagmulat si Leo at pagkakita kay Lyra na gising na, nagulat siya.
Bumalikwas siya mula sa upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at luha. Bunso? Lira? Gising ka na! Sinubukan ni Lira ng ngumiti, ngunit nahirapan siya. Nagsenyas siya, Kuya, masakit. Shh! Shh! Huwag kang magsalita. Ayos lang. Nandito na si Kuya. Ani Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya si Lira ng mahigpit, maingat na maingat para hindi ito masaktan. Patawarin mo ako, bunso. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi maintindihan ni Lira ang lahat ng nangyari, ngunit naramdaman niya ang pagmamahal at pag-aalala ni Kuya Leo. Ang pagyakap ni Kuya ang tanging bagay na nagpapakalma sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Dahan-dahang bumabalik ang lakas ni Lira. Ang mga doktor at nurse ay palaging nagba-check sa kanya. Palagi ring nasa tabi niya si Kuya Leo. Binabasa niya sa kanya ang mga paborito niyang libro, kinukwentuhan siya ng mga nangyari sa opisina, at sinisiguro na kumakain siya ng maayos. Isang hapon, habang nagbabasa si Leo ng isang kwento, may kumatok sa pintuan. Isang babae ang pumasok. May dalang maliit na bouquet ng mga bulaklak na dahan-dahan niyang inilagay sa mesa. Nakilala ni Lira ang babae. Si Macy, ang waitress mula sa engagement party. Ang babaeng nakita niya sa warehouse. Kinabahan si Lira. Baka kasama ito ng mga nanakit sa kanya. Ngunit nakita niya ang malalim na lungkot sa mga mata ni Macy at ang pag-aalala. Magandang hapon po, Sir Leo. Lira, ani ni Macy, ang kanyang boses ay nanginginig. Binisita ko lang po kayo. Ngumiti si Leo. Salamat, Macy. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo. Tumango si Macy. Pagkatapos, nilingon niya si Lira. Lumapit siya dahan-dahan at umupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang maliit na libro, puno ng mga larawan ng bulaklak. Ipinakita niya ito kay Lira. Nagsenya si Macy, Lira, malakas ka. Mahal ka ng kuya mo. Maraming nagmamahal sa iyo. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng dahan-dahan at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamalasakit. Hindi ka nag-iisa. Napaiyak si Lira. Ang mga salita ni Macy, kahit sa sign language, ay umabot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may ibang taong nag-sign language sa kanya, bukod kay Leo. Naramdaman niya ang pagiging konektado, ang pag-unawa. Nagsenya si Lira, salamat. Ngumiti si Macy. Gagaling ka, Lira. Maniwala ka. Tumingin si Leo kay Macy at naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang kabaitan ni Macy ay totoo. Ang kanyang pagmamalasakit ay malinis. Wala siyang inaasahan. Iba siya kay Veronica. Isang araw, dumating ang isang investigador. Kinailangan nilang kunan ng pahayag si Lira. Hawak ni Leo ang kamay ni Lira habang nagsasalin siya ng mga senyas. Ang bawat pahayag ni Lira ay parang saksak sa puso ni Leo. Ngunit kailangan itong marinig. Kailangan lumabas ang katotohanan. Sabi po niya, Sir, nakita niya po si Miss Illustre at ang kanyang mga kaibigan. Sabi ni Leo habang nagsasalin. At nakita niya po si Macy sa malayo bago po siya nawalan ng malay. Umiling si Lira at nagsenyas. Hindi niya ako sinaktan. Tumakas siya. Natatakot siya. Nagulat ang investigador. So, nakita rin po ni Lira si Miss Macy? Tumango si Leo. Nakatayo si Macy sa labas ng kwarto, nakikinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang kailangan niyang gawin ito. Para kay Lira. Para sa katarungan. Sa gabi, nang matapos ang pagkuha ng pahayag, naramdaman ni Lira ang pagod. Ngunit naramdaman din niya ang isang simula ng kapayapaan. Ang katotohanan ay lumabas at ngayon, magagawa na niya itong harapin. Habang nakatulog si Lira, nag-uusap sina Leo at Macy sa labas ng kwarto. Macy, salamat talaga, ani Leo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Lyra.
Hindi ko alam kung kailan lalabas ang katotohanan. Ngumiti si Macy. Wala po yon, Sir Leo. Mahalaga po ang katarungan, lalo na po sa mga katulad ni Lyra. Ang mga mata ni Leo ay tiningnan si Macy. Mayroong isang bagay sa kanya na nakakaakit. Isang simpleng kabaitan na hindi niya nakita sa ibang tao. Ang tunay na ganda, nasa loob. Biglang nag-ring ang cellphone sa mo ni Leo. Isang tawag mula sa investigador. Sir Leo, may bagong impormasyon po kami. Mayroon pong ibang tao na nagtangkang itago ang lahat ng ito at bantaan si Miss Macy. Mas mataas po ang posisyon niya kaysa kay Miss Ilustre. Isang taong may malaking kapangyarihan. Natigilan si Leo. Mas malalim pa pala ang kalaban. Nagliliyab ang galit sa dibdib ni Leo nang marinig ang balita mula sa investigador. Hindi lang si Veronica, may mas malaking isda pa sa likod ng lahat ng ito. Isang taong may mas malaking kapangyarihan na nagtangkang takpan ang kasalanan at pahirapan pa si Macy, ang Ilustre family. Alam kong may kakayahan sila, ngunit hindi ko inakalang ganito kalalim ang kanilang pagkakaugnay. Sino po ang taong yan? Tanong ko sa investigador. Ang aking boses ay malamig at puno ng determinasyon. Attorney Ricardo Ilustre, sir. Ang tiyuhin ni Miss Veronica. May mga ebidensya po kami na siya ang nagbigay ng banta kay Macy at nagtangkang impluwensyahan ang ilang pulis at ospital para hindi lumabas ang katotohanan. Paliwanag ng investigador. Mahirap po siyang kalabanin, sir. Malakas ang koneksyon niya sa gobyerno. Hindi ako nagulat. Naalala ko ang tingin ni Veronica kay Attorney Ricardo sa kasal. Ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pagmamalaki sa kanyang tiyuhin. Ang amoy ng kasinungalingan ay nagkalat sa buong Ilustre family. Kinailangan kong maging mas maingat. Ang paglaban sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya ay hindi biro. Ngunit hindi ko ito susukuan. Hindi ko pababayaan si Lyra. Hindi ko pababayaan si Macy. Naghintay ako kay Macy sa lobby ng ospital. Gusto kong personal na kausapin siya. Gusto kong tiyakin sa kanya na hindi siya nag-iisa. Nang makita ko siya, agad akong lumapit. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang. Macy, nalaman na namin. Si Attorney Ricardo Ilustre ang nagbanta sa'yo. Simula ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalala. Nanginginig ang mga kamay ni Macy. Sir Leo, alam ko po. Pero, natatakot po ako. May pamilya po ako. Baka balikan po nila kami. Hinawakan ko ang balikat ni Macy. Hindi kita pababayaan, Macy. Hindi ka nag-iisa. Poprotektahan ka namin. Ngunit kailangan mo ang lakas. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Para kay Lyra. Para sa katarungan. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Macy. Ang takot. Ngunit nakita ko rin ang isang kislap ng determinasyon. Ang kanyang kabaitan ay hindi kahinaan. Ito ang kanyang lakas. Kinailangan ni Macy na magbigay ng formal na pahayag sa mga awtoridad. Sa loob ng opisina ng piskal, magkaharap sila ni Attorney Ricardo Ilustre. Ang abogado na may kumpiyansang nangiti sa labi ay nagtangkang takutin at lituhin si Macy. Miss Macy, sigurado ka ba sa iyong mga sinasabi? Hindi ba't isang simpleng waitress ka lamang? Baka nagkakamali ka lang sa iyong nakita. O baka naman, may nag-utos lang sa iyo na magsabi ng ganyan. Ani ni Attorney Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at mapanlinlang. Nanginginig si Macy. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Napatingin siya sa akin. Tumango ako. Nagbibigay ng suporta. Huminga ng malalim si Macy. Hindi po ako nagkakamali, Attorney Ilustre. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko po kung paano nila sinaktan si Lyra. At narinig ko po kung paano nila ako binantaan. Alam ko po na kayo ang nasa likod ng mga banta na yon. Nagulat si Attorney Ricardo na wala ang kanyang kumpiyansang ngiti. Ang kanyang mukha ay nanlilisik sa galit. Binibigyan kita ng pagkakataon, Miss Macy. Kung pipiliin mong kalabanin ang pamilyang Ilustre, hindi lang ikaw ang magdurusa. Hindi ko po kayang ipikit ang aking mga mata sa katotohanan.
Attorney Ilustre, ani ni Macy, ang kanyang boses ay matatag ngayon. May karapatan po si Lyra sa katarungan at gagawin ko po ang lahat para lumabas ang katotohanan. Tumayo ako at lumapit kay Macy. Hindi siya nag-iisa, Attorney Ilustre. Mayroon siyang suporta. Hindi na panahon para magtago sa likod ng pera at kapangyarihan. Panahon na para sa katarungan. Ang balita tungkol sa Ilustre family ay mabilis na kumalat. Ang iskandalo sa kasal ni Veronica ay lalong naging mainit. Ang mga tao ay nagalit. Ang mga social media ay puno ng mga post na sumusuporta kay Lyra at nagdedemanda ng katarungan. Ilang araw ang lumipas sa tulong ng mga ebidensya, ng pahayag ni Macy at ng mga ginawang investigasyon na aresto si Attorney Ricardo Ilustre. Ang balita ay naging headline sa buong bansa. Isang malaking pagbagsak para sa isang makapangyarihang pamilya. Nang gabing iyon, nagpunta ako kay Lyra sa ospital. Masaya siya, ngunit meron pa ring takot sa kanyang mga mata. Ngunit ngayong nakalabas na ang katotohanan, unti-unti siyang gumagaling. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang balita mula sa isang news outlet. Isang article tungkol sa Ilustre family. Ngunit sa ilalim ng article may mga litrato, mga lumang litrato, mga litrato ng Ilocos, ng aming lumang bahay, ng mga mahihirap na araw, at may mga caption. Ang nakaraan ni Leo Sandoval, ang CEO, na nagkunwari na malinis, mga larawan ng kanyang kahirapan, ang kanyang kapatid na bingi na siyang dahilan ng kanyang pag-angat. Nalaglag ang cellphone ko sa sahig. Ang aking nakaraan, ang aking kahirapan, ang aking Ilocos, ang lahat ng pilit kong itinatago, lumabas. Nakahinga si Macy ng malalim habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Ang mukha ni Veronica Ilustre, na ngayon ay puno ng luha at galit, ay ipinapakita habang dinadala siya sa korte. Kasama niya ang kanyang tiyuhin, si Attorney Ricardo Ilustre, na ang dating malakingas na anyo ay nagmukhang gusgusin at talunan. Nagawa niya. Nagawa niya ang tama. Lumabas ang katotohanan, ngunit hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang dibdib. Ang lambat ng kapangyarihan ay malaki. Congrats, Macy! Nagawa mo ang tama. Ani ng kanyang kasamahan sa trabaho na nakikinig sa balita. Ngumiti si Macy, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, nagawa niya ang tama. Pero ano naman ang kapalit? Ang mga banta, ang mga pahiwatig, at ngayon, ang mga balita tungkol sa nakaraan ni Sir Leo. Ilang araw matapos ang pag-aresto kay Attorney Ricardo Ilustre, naglabasan ang mga lumang litrato ni Leo at Lyra sa social media. Mga litrato ng kanilang kahirapan sa Ilocos, mga komentong puno ng pagkutya at paghamak. Ang CEO na galing sa putikan, gumamit ng kapatid para umangat. Nalungkot si Macy. Alam niya ang hirap na pinagdaanan ni Sir Leo. Alam niya kung gaano niya kamahal si Lyra. Hindi patas. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang apartment, kumatok si Leo sa kanyang pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kalungkutan. Macy, salamat sa lahat. Ani Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagpapasalamat. Dahil sa'yo, nakamit ni Lyra ang katarungan. Dahil sa'yo, nakita ko ang katotohanan. Ngumiti si Macy. Wala po iyon, Sir Leo. Obligasyon po nating ipaglaban ang tama. Nakita mo ba ang mga balita tungkol sa nakaraan ko? Tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Tumango si Macy. Opo, sir. Pero, hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po ay kung sino kayo ngayon at kung ano ang pinaglaban ninyo. Napatitig si Leo kay Macy. Ang kanyang mga salita ay tila bumabasag sa mga dingding na binuo niya sa kanyang puso. Ito ang kabaitan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ang panlabas na anyo, kundi ang puso. Magpapahinga muna kami ni Lyra, ani Leo.
Iuuwi ko siya sa Ilocos. Doon siya magpapagaling. Doon kami magsisimula ulit. Biglang nakaramdam si Macy ng kirot sa kanyang puso. Ilocos malayo. Aalis si Leo. Aalis si Lyra. Ang kanilang koneksyon na nabuo sa gitna ng kaguluhan ay matatapos na. Hindi niya namalayan, may namuong damdamin na pala siya para kay Leo. Hindi ito ang pagmamahal na nakikita sa mga pelikula. Ito ay mas malalim. Isang pagmamahal na nakabatay sa pagtitiwala, sa pagiging totoo, at sa paglaban para sa tama. Sana po ay maging maayos ang lahat sa inyo doon. Ani ni Macy, pilit na pinipigilan ang pagbabago sa kanyang tinig. Kinuha ni Lyra ang isang maliit na canvas mula sa kanyang bag, isang bagong painting, isang malaking bulaklak na kulay lila, na may mga dahon na kulay berde at dilaw. Nagsenyas si Lyra, "Para sa'yo, Macy." "Salamat." Napaiyak si Macy. Hindi niya inaasahan ang ganoong kabaitan mula kay Lyra. Niyakap niya si Lyra. "Maraming salamat, Lyra." Pagkatapos, tumayo si Leo. "Macy, mayroon akong hihilingin sa'yo." Ani Leo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. May bahid ng pag-asa. Hindi madali ang paggaling ni Lyra. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. "Gusto mo bang sumama sa amin sa Ilocos? Kahit sandali lang. Gusto kong maging maayos ang lahat para kay Lyra. At para na rin sa'yo. Marami ka ring pinagdaanan. Baka doon, makahanap ka rin ng kapayapaan." Nagulat si Macy. Ilocos? Kasama sina Leo at Lyra? Isang bagong simula? Ang puso niya ay nagsimulang kumaba. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Nilingon niya si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagtitiwala. "Opo," sagot ni Macy. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Opo, Sir Leo. Sasama po ako." Nakahinga si Leo ng maluwag. Ngumiti siya. Isang ngiting matagal na niyang hindi ipinapakita. Isang ngiting totoo. Kinabukasan, lumabas na si Lyra sa ospital. Sumakay sila sa kotse ni Leo, patungong Ilocos. Si Lyra, na nakaupo sa likod, ay mahimbing na natutulog. Hawak ang painting na ibinigay niya kay Macy. Si Macy, na nakaupo sa passenger seat, ay nakatingin sa labas ng bintana, sa mga lumang gusali ng Maynila na unti-unting nawawala sa likod nila. Sa kanyang tabi, nagmamaneho si Leo. Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Malalim ang paghinga ni Leo habang nilalanghap ang sariwang hangin ng Ilocos. Ang amoy ng asin mula sa dagat, ang simoy ng hangin mula sa mga burol, at ang pamilyar na tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ito ang tahanan. Ito ang lugar kung saan sila lumaki ni Lyra. Ang lugar na pilit niyang tinalikuran. Ngunit ngayon ay niyakap niya ng buong puso. Sa likod niya, nakita niya si Lyra na masiglang tumatakbo sa dalampasigan. Hinahabol ang mga alon. Sa tabi nito, si Macy na nakangiti habang pinapanood si Lyra. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga mukha, at ang tanawin ay tila isang perpektong larawan ng kapayapaan. Ilang buwan na ang lumipas simula nang dumating sila sa Ilocos. Dahan-dahang gumagaling si Lyra. Hindi lang ang kanyang mga pisikal na sugat, kundi pati na rin ang kanyang mga trauma, ang katahimikan ng probinsya, ang pagmamahal at pag-aalaga ni Macy, at ang walang humpay na suporta ni Leo ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagsimula na siyang magpinta ulit. Mas masigla ang mga kulay, mas puno ng buhay. Si Leo, na dating abala sa mga numero at politika ng negosyo, ay natutong magpabagal. Nagsimula siyang mamuhay ng mas simple. Nakikipag-ugnayan siya sa mga lokal na negosyo. Tinutulungan sila sa kanilang mga produkto, ngunit hindi na siya hinahabol ng ambisyon at kapangyarihan. Nalaman niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa mga puso ng mga taong mahal mo. Magandang araw, Sir Leo.
Bati ng isang mangingisda na may dalang sariwang huli. Ngumiti si Leo. Magandang araw din po. Kumusta po ang huli niyo? Umupo si Leo sa isang lumang kahoy na bangko. Pinapanood si Lyra at Macy. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Si Macy, ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan. Ang babaeng nagturo sa kanya na ang halaga ng isang tao ay hindi nasa kanyang posisyon o yaman, kundi sa kanyang integridad at puso. Lumapit si Macy kay Leo. Dala ang isang baso ng sariwang buko juice. Pagod ka na ba, Sir Leo? Ngumiti si Leo. Hindi. Ang ganda ng tanawin. Ang ganda niyo. Namula si Macy. Nako, Sir Leo. Nambola pa kayo. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Macy. Macy, seryoso ako. Ikaw ang nagbukas ng mga mata ko. Akala ko, ang lahat ay tungkol sa pag-angat, sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Pero ikaw, pinakita mo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagmamahal, sa pagiging totoo, sa pagiging matapang para ipaglaban ang tama. Ikaw ang nagpabalik sa akin sa aking sarili. Tumingin sa mga mata ni Leo si Macy. Ang kanyang puso ay kumakaba. Hindi niya inaasahan ang ganoong klase ng pag-amin. Sir Leo. Leo na lang. Ani Leo, ngumiti. Mas gusto ko kung Leo na lang. Tumango si Macy. Leo, mahal kita. Hinawakan ni Leo ang mukha ni Macy at dahan-dahang hinalikan ito. Isang halik na puno ng pagmamahal, pagtitiwala, at pag-asa. Lumapit si Lyra sa kanila. Dala ang kanyang sketchpad. Ipinakita niya ang isang bagong drawing, isang larawan ng isang pamilya, nagkakayakap sa ilalim ng isang puno. Sa ilalim, nakasulat ang pamilya. Bahay. Ngumiti si Leo. Oo, bunso, pamilya, bahay. Pinisil niya ang kamay ni Macy at niyakap si Lyra. Nakatayo sila sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay at ang dagat ay tahimik. Kinabukasan pumunta si Leo sa puntod ng kanyang mga magulang. Naglagay siya ng mga bulaklak. Mama, Papa, patawarin niyo ako. Matagal ko kayong tinalikuran. Ang aming nakaraan. Ang Ilocos. Akala ko, kapag umalis ako, makakalimutan ko ang lahat ng sakit. Pero mali ako. Ang nakaraan ay bahagi ng kung sino ako ngayon. At ngayon, ipinagmamalaki ko kung saan ako nanggaling. Nakahanap na ako ng pamilya, Mama, Papa. Isang pamilya na hindi nakabatay sa pera o sa posisyon, kundi sa pagmamahal, sa katotohanan at sa puso. Si Lyra, gumagaling na siya. At si Macy, siya ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Tumingin si Leo sa buong Ilocos. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Nahanap niya ang kanyang bahay. Nahanap niya ang kanyang sarili. Nahanap niya ang pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni na Leo at Lyra at ang simula ng pag-ibig ni na Leo at Macy. Sa lahat ng mga puso na naglakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kwentong ito, mula sa kauna-unahang sigaw ng galit hanggang sa huling bulong ng pag-asa, maraming salamat po. Ang pagsulat ng Ang Lihim na Tinig ng Puso ay naging isang napakahalagang paglalakbay para sa akin bilang inyong manunulat. Damang-dama ko ang bawat sakit, bawat pagluha, at bawat ngiti ng ating mga karakter. Mula sa tapang ni Leo na ipaglaban ng kanyang kapatid, sa inosenteng pagmamahal ni Lyra, at sa hindi inaasahang katatagan ni Macy, naging bahagi kayo ng bawat emosyon. Ang istoryang ito ay higit pa sa isang simpleng pag-ibig. Ito ay patunay na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kabutihan ng puso, sa katapatan, at sa kakayahang magpatawad at umunawa. Sana ay naipadama namin na gaano man kadilim ang nakaraan at gaano man kasakit ang pagtataksil, laging may pag-asa para sa paggaling at para sa bagong simula.
lalo na kung kasama mo ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Naway maging inspirasyon ito upang lagi nating piliin ang katotohanan at ang pagmamahal sa gitna ng anumang pagsubok. Umaasa po ako na ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga aral, at ang inyong mga paboritong bahagi. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa pakikinig at sa pagiging bahagi ng Ang Lihim na Tinig ng Puso. Hanggang sa muli.